Tuloy ang pagbubuga ng usok at abo ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Para bigyan tayo ng update tungkol dito, makakausap natin sa linya ng ating telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Opo. Nakikita po ba natin na magkakaroon ng magmatic eruption itong Bulkang Canlaon? Well, the possibility is always there, but for now, hindi pa natin nakikita. But again, the possibility is always there. That's why we're closely monitoring Canlaon Volcano. Director Bacolcol, magandang umaga po. Andre Felix po ito. Gano'n na po karaming usok at abo ang nailabas ng Bulkang Canlaon ngayon? Kahapon nakapagtala tayo ng dalawang ash emission event, and yung sulfur dioxide, yung steaming kahapon umabot ng 500 meters, and yung sulfur dioxide na binuga ng Canlaon Volcano kahapon umabot ng 4,286 tons per day. Mas mababa ito kaysa mga previous na measurements natin, although beyond, mataas pa ito kaysa yung normal level. Sir, si Chikiro Puno po ito. Update po sa ash emissions ng Canlaon. Again, meron tayong dalawang ash emissions kahapon between 9:47 a.m. to 10:27 a.m. and umabot ito ng 600 meters. And sa hapon naman, kahapon, between 4:12 to 4:38 p.m., umabot po ito ng 500 meters. Gaano po ba kalawak itong ashfall? May mga apektado po bang mga kalapit na ibang lugar? So far, wala po tayong na-report na dumating yung abo sa mga communities around Canlaon Volcano. Most likely, nasa tuktok lamang ito ng Canlaon. Depende din, marami kasi factors din po yan, depende sa hangin. But again, kahapon wala pong na-report sa atin na may umabot na abo sa kanilang komunidad. Sir, posible po bang itaas ang alert level po ng Bulkang Canlaon? Well, again, as I've mentioned earlier, the possibility of raising it to alert level 3 is always there. But for now, tinitingnan natin yung mga parameters collectively. And for now, wala pa tayong nakikitang dahilan para siya itaas. In fact, for the past 24 hours, 6 na volcanic earthquakes lamang yung maitala natin. Sige sir, paalala na lang po sa mga residente malapit dyan po sa bulkan kung anong kailangan nilang gawin at ang subaybayan. Well, paalala sa ating mga residente na sundin po yung mga advisories ng aming opisina at saka yung LGUs. Huwag po sila pumasok dun sa 4-kilometer permanent danger zone. That's for Canlaon Volcano. And for the other volcanoes as well, sundin po nila yung permanent danger zone. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo tungkol po sa Bulkang Canlaon. Maraming salamat, FIVOX Director Teresito Bacolcol. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.